Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa, at sana'y napagningas na ito. May isang binyag na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban ng ama at anak na lalaki, ang ina at mga anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Mga kaibigan, ang mabuting balita ng kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po na. Alam po ninyo, nang binasa ko po ang banal na ebanghelyo, I find it so contradictory to what the nature is telling dun po sa iba't ibang bahagi ng banal na ebanghelyo. Nakaengkwentro natin ang Panginoon bilang a sweet, loving, forgiving, and healing God who loves the poor, the sinners, the hungry, the powerless. At ito ang ating banal na ebanghelyo, para naghahamon ng away, hindi kapayapaan, kundi tabak ang kanyang dala. Ano po ba ang kahulugan ng binitawang salita ng Panginoon na, "I came here not for peace, but for the sword"? Allegiance to the Lord gives us the idea of the importance and priority of the kingdom of God, the values of the kingdom, and the urgency of His call. Na ang pinakamahalaga sa lahat, ang kaharian ng Diyos, ang misyon ng kaligtasan, and all the rest relationships are of secondary importance when it comes to the kingdom of God. At hindi maaaring hindi mabahagi ang mga pamilya. Especially for those who believe in Jesus, who believe in His Word. May mga taong hindi tatanggap sa kanyang mga salita, at may mga taong tatanggap sa kanyang mga salita, thereby dividing the family, thereby dividing the community of believers and the community of unbelievers. Kaya naman yung pagdating ng Panginoon, ano ang kanyang priority? The priority of Jesus is for the poor. The priority of Jesus is for the powerless, for the hungry, for the nobodies. At ito po ay siguradong magkakameron siya ng conflict sa mga leader nung unang panahon na sila ang naghaharing uri, ang mga eskribas at pariseyo. And Jesus presented an upside-down theology, favoring now the nobodies rather than to the VIPs, favoring now the hungry and the poor and those who are considered nothing in the world are now VIPs in the kingdom of God. At dahil po diyan ay magkakameron ng pagkakawatak-watak yung mga naniniwala at yung mga hindi naniniwala. Surely there will be division of the people who took the kingdom of God as the primary consideration, and who will take the urgency of mission as their priority rather than their own personal interests. Totoong mababahagi
There will be divisions of the good and evil. And the mission of the Lord is to bring fire of purification, so that He will set the word on fire so that we can be purified. Ano po bang nagagawa ng apoy? It burns, it purifies, it cleanses. At ito ang ginagawa sa atin ng panahon ng Panginoon, na tayo po'y Kanyang dinadalisay. Katulad na ang diamante o ginto ay dinadalisay sa apoy, tayo rin po'y dadalisayin sa apoy ng pagsubok at paghihirap. Kami po ay kagagaling lang ng Marian Pilgrimage 2 days ago. At ngayon lang po ako nakatulog ng masarap. Kaya yung mata ko'y medyo lumalaki-laki na. At galing po kami ng Fatima, galing po kami ng Lourdes, ng Assisi, ng Lanciano, ng Loreto, ng San Padre Pio, ng Roma, the four major basilicas. Hindi po naging madali sa amin yung aming pilgrimage. Marami pong pagsubok. Una pong pagsubok, pagdating pa lang namin sa Portugal, napakainit. Parang Pilipinas. Ang problema, sira ang aircon ng bus. Di para kaming nasa istimbat, na kami lahat ay pulang-pula, at kami walang tulog, pagkatapos ay sasalubungin ng napakainit. Alay, sabi nga ng taga Batangas, ay pagkainit-init na ng ulo ng iba, at sinubukan po kami. Salamat po sa panalangin ni Brother Adrian na nagpaalaala sa amin that every day sa aming morning prayer ang aming panalangin. Please, may I remember, Lord, that I am a pilgrim, not a tourist. Naroon po yung language barrier na hindi kami magkaintindihan ng driver. Naroon po yung cultural difference. Naroon po yung walang pasensya ng mga driver, kaya minsan nakakawala ng pasensya, pati tour chaplain ay pinapatulan, ay talaga pong you will be tested. May mga pagkakataon na talagang may mga irregularities na darating. Pero lahat po palang yon ay disenyo ng Panginoon upang maging mas maganda, makahulugan yung aming pilgrimage. Wala hong perpektong pilgrimage, wala hong perpektong paglalakbay. There will be always a test. At ganyan din po sa buhay. Ang ating pong buhay parang isang paglalakbay rin. At sa mahaba po nating paglalakbay, tayo po'y ilalagay ng Diyos sa apoy, kung saan ito pinakamainit. The Lord will allow us to be put in a fire where it is the hottest, so that the best in us will come out. The diamond in us will come out, so that we can be the best version of ourselves. At ito pong banal na ebanghelyo ay muling naghahamon sa atin na si Jesus ang tunay na apoy ng buhay natin, na magpapaalab sa ating puso, na lalong magmahal, na lalong magpatawad, at patuloy niya tayong dinadalisay sa mga pangyayari sa ating buhay. Of course, one of the descriptions of God is God, or Jesus, is the fire that will ignite revolution, change, conversion, transformation of the human heart. Kaya naman, ang apoy na ito ay patuloy nating mararanasan. Pag-aalabin tayo ng Diyos sa pag-ibig, dadalisayin ang ating mga intensyon, dadalisayin ang ating mga gawain,
upang magbigay puri tayo sa kanyang pangalan. Allow the Lord to purify our hearts, to purify our family, to purify our lives. This is my story as a healing priest. I underwent a lot of purification, and even until now, the Lord keeps on purifying me so that I can become effective minister of God's healing love. Wag po tayong matakot na dalisayin ng Panginoon. Sabagat kapag tayo dinadalisay ng Panginoon, ibig sabihin, gusto Kanyang gamitin. Gusto Kanyang maging epektibong daluyan ng Kanyang pag-ibig sa pamagitan ng pagdadalisay ng Diyos sa ating buhay. Sabi nga ni St. John of the Cross, "Do not be afraid of the dark night, for in the dark night, it is the beginning of the dawning of the new day." Do not forget, do not be afraid of the dark night, because not everything is lost in the dark night, but everything is renewed. Everything is purified. Everything has given a new perspective. Yung mga nakasama po namin doon sa pilgrimage, naglakad po kami everyday ng 6 to 8 kilometers just to go to our places where we will visit. May mga designated place na yung bus ay titigil at malayo pa lalakarin namin. Ang siste po ay meron kaming nasa wheelchair na si Mami Lisa. At meron po akong kamag-anak pala sa Germany na naka-cane. Nagsimula po si Mami Lisa na nasa wheelchair. Nagtapos po siya sa Fontana de Trevi na halos tumatakbo, naglalakad at tila walang pilay. Amen! Ay, napilitan lang. Alam niyo, pag ganyan ang palakpak niyo, hindi kayo gagaling. Tutubuan kayo ng mga karamdaman. Kaya ulitin ko take 2. Kaya nga, si Mami Lisa, nung nagsimula siya ay nasa wheelchair. Nagtapos siya sa Fontana de Trevi, tumatakbo na, wala na sa wheelchair. Yan, that's better. Alam nyo kasi, itong mga hindi pumapalakpak, hindi pinagagaling. Ayan, yung mga yan. Tutubuan kayo ng inyong mga karamdam. Palakpak! Palakpak, brother! Yan. Mga kapatid, when you are given the good news, you have to accept it joyfully. Ibinibigay nga sa inyo, sabi, tulo pa yung laway. Tulo pa yung laway, tulo pa yung kayat. Ay wala akong mangyayari sa inyo. Good news na nga po yan eh. And if you're given the good news, lalitigit kayo po yung mga dayo po rito, you have received the good news, your message and your mission is to bring out the good news. Kami po nagaling sa pilgrimage, pagkatapos po naming mag-pilgrimage, wala po kaming dinadala kundi ang magandang balita ng kagalingan. Yung isa pa ho doon, nagaling sa Germany, nakamag-anak ko. Nagsimula pong may baston. Pinray over natin sa Lourdes. Itinapon ang baston at naglakad. At hanggang ngayon, naglalakad pa ng diretso. That is the good news. We underwent lots of problems. We underwent a lot of purifications. Pero ang end of the story, a renewed relationship with God, a renewed faith, hope, and love. And I know the Lord and Mama Mary touched their lives. And today, they are a new creation. Because, sabi ni San Pablo, anybody who is in Christ is a new creation. Walang kwenta yung mga pilgrimage natin kung hindi tayo hinipo ng Panginoon.
Kahit saan kayo pumuntang lugar na banal, kahit baybayin ninyo ang lahat ng healing center sa buong mundo, if you're not aware and you do not feel the presence of God, the presence of Mama Mary, and there is that desire to change your life, walang kwenta. Kahit araw-araw kayo mag-pilgrimage. Pero kung sa bawat pagdalaw nyo sa mga lugar ng banal, ay naramdaman nyo na kailangan nyong baguhin ang buhay, then that pilgrimage is real, authentic, medium of conversion and renewal. Sa 89 pong pasahero ko, wala ni isa po doon ang hindi napaiyak sa mga lugar na aming pinuntahan. Wala ni isa doon ang hindi tinamaan ng salita ng Diyos. At silang lahat sa 15 araw namin pagsasama, kami po ay galing sa iba't ibang panig ng Pilipinas, mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, meron pang taga Baguio, may taga Nueva Ecija, South Cotabato, merong taga Quezon, meron taga Laguna, merong taga Leyte, merong taga Amerika, merong taga New York, may taga New Jersey, merong taga Germany. Pero in 15 days, we became one family. Kaya tama ang Panginoon, there is a deeper kind of relationship, more depth than blood relationship. At ito po ay yung relationship founded on the Word of God, founded on a spiritual relationship, that together we have found Jesus. We have experienced the presence of Mama Mary together. We prayed, we cried, we loved together, and together we experienced a new challenge to become ambassador of God's healing, mercy, and love. Tayo rin po, dadalisayin tayo ng Panginoon upang tayo kanyang magamit. This is my story. I experienced a lot of purification, a lot of pain, and even persecution, so that I can become effective channel of God's healing love. Wag po tayong matakot na tayo kanyang hilumin, hulmahin, dalisayin, sapagkat kapag ito'y nangyari sa buhay natin, pasalamatan natin ang Diyos. Sapagkat the best in us will come out, the diamond in us will come out, the silver in us will come out. Kaya sa araw pong ito, tayo po ay muling inaanyayahan to take allegiance to the Lord. Hawakan natin, panindigan natin ang ating pananampalataya, yakapin natin ang ating krus, at paniwalaan natin na sa bawat mga krus ay mga may biyayang naghihintay sa atin. Sa bawat problema ay may pagpapala tayong tinatanggap. Sa bawat Biyernes Santo ng ating buhay, tatanggapin natin ang kanyang muling pagkabuhay. Amen. Magsaluhod po tayo ngayon. O salutaris hostia, que celi pandis ostium, bella premo hostilia, darobur fer auxilium, onitrinoque Domino, sit sempiterna gloria,
Samantalahin po natin ang pagkakataon na kapiling pa natin ang Panginoong Diyos sa anyo ng tinapay. Sambitin natin sa Kanyang ating mga natatanging kahilingan, ang panalangin ng ating mga puso, ang panalangin para sa ating pamilya, ang panalangin para sa ating mga mahal sa buhay, at ang ating personal na mga panalangin. Ibulong natin sa Panginoong Diyos ang mga pangalan ng mga taong nais nating ipagdasal, ang ating mga magulang, asawa, mga kapatid, mga anak, kamag-anakan, mga kaibigan at pinagkakautangan ng loob na maaring nasa banig ng karamdaman at nasa gitna ng matinding problema at dalalahanin sa buhay. Sambitin din natin ang ating kahilingan upang tayo'y makaranas ng kagalingan sa anumang bahagi ng ating mga katawan na may-aring karamdaman. Hayaan po ninyong hipuin ng Panginoon. Heal me, O Lord, and I will be healed. Heal me, O Lord, and I will be Heal our family. Heal our life. Save us from all anxiety attacks, oppression, and depression. Heal us, O Lord, from all kinds of habitual sins. For you are the one who can heal us. You are the one I praise. You are the one I love. And so all together we say, heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Oh, heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sa kapangyarihan ni Jesucristo, anak ng Diyos na buhay, sa tulong ng mahal na Birheng Maria, ay pinagagaling ko po ang lahat ng inyong mga karamdaman mula ulo hanggang talampakan. In the name of Jesus, Son of the living God, receive the healing of the Lord from your high blood pressure, high uric acid, high cholesterol count, high sugar count, high creatinine count, epilepsy, Parkinson's disease, asthma, emphysema, pneumonia, tuberculosis, acid reflux, constipation, indigestion, sleep apnea, vertigo. The Lord is healing your eyes from cataract and glaucoma and floaters. The Lord is healing your ears from sudden loss of hearing and ringing ears. The Lord is healing your throat from laryngitis, pharyngitis, tonsillitis. The Lord is healing your heart, your liver, your kidney, pancreas, lungs, spleen, ovary, uterus, cervix, prostate, small and large intestine, the whole colon, the whole stomach, the whole reproductive system, digestive system, respiratory system, excretory system, nervous system, immune system, and all the systems in your body. Pinagagaling niya ang lahat ng bukol sa inyong katawan, and you will be surprised. Ang mga bukol na ito liliit, ang mga bukol na ito lalambot, ang mga bukol na ito ay tuluyan ng mawawala sa inyong katawan because you have been touched, you have been blessed, you have been healed by the Lord. At sa inyo po na may mga matinding karamdaman katulad ng cancer, tanggapin ninyo ang pagpapagaling ng Panginoon sa pagpapagaling sa inyong cancer. Cancer of the liver, of the blood, of the brain, of the breast, of the ovary, of the uterus, of the cervix, of the colon, of the eyes, of the nose, of the throat, of the skin, of all parts of the body. And so in the name of Jesus, Son of the living God, through the power of the Holy Spirit, through the intercession of the Blessed Virgin Mary, receive the healing of the Lord physically, emotionally, spiritually, psychologically, mentally, financially, as I anoint and bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Amen and amen. Mga kapatid, sana naman pong misa ang ating naipagdiwang. Muli po, kapit lang kay Lord, Mama Mary loves us, Jesus loves us. Sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment time, be every moment time. Magsitayin na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagbalain tayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo tayo, taglay ang pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.